Kabanata 2351. Medyo luto. Walang duda na ang mga magulang ni Su Yinglong ang nakaupo sa Mercedes-Benz van. Para lang silang anak. Sila ay hawak sa palad mula pagkabata, at sila ay layaw na parang sanggol. Kaya, pagkatapos mabalitaan na si Su Yinglong ay kinokontrol, silang dalawa ay agad na sumugod. Ang ama ni Su Yinglong, si Su Mingli, ay hindi isang pangunahing miyembro ng pamilyang Su. Gayunpaman, kahit na ang kanyang katayuan ay hindi nakasalalay sa core. Si Su Mingli ay kumita ng malaking pera sa paglipas ng mga taon suportado ng isang malaking puno upang tamasahin ang lilam. At sa reputasyon ng pamilyang susuportado, hinailan ni Su Mingli ang tigre. Balat bilang isang banner, makakuha ng maraming mga bagay na kaiganhawahan. At ang mga bagay na ito ay nagpapahintulot sa kanya na makakuha ng maraming benepisyo sa merkado. Ang kanyang ama ay pinsan ni Su Yaoguo, kaya, sa mahigpit na pagsasalita, sina Su Mingli at Su Rui ay magkapatid din. Kaya lang kapag nakilala ng pamilya ang pamilya, may mga taong magpapanggap na bulag. Si Su Rui ang nagpapanggap na bulag. Hinahamon lang niya ang pagiging kapatid ni Su Mingli. Kung maaari niyang turuan ang isang anak na lalaki tulad ni Su Yinglong, kung gayon si Su Mingli ay maaaring maging isang mabuting ibon. Sa likod ng Mercedes-Benz commercial van, sunod-sunod na dumating ang ilang itim na sedan, lahat ito ay mga katulong na tinawag ni Su Mingli. Oo. Pagkatapos umunlad ang usapin hanggang sa punto kung saan nasugatan ang kanyang anak. Walang intensyon si Su Mingli na gamitin ang pulisya para harapin ang bagay na ito, hindi niya maaaring hayaang magdusa ang kanyang anak. Ngunit hayaan din ang mga nanakit sa kanyang anak na maghayganti. Pagkatapos ng lahat, si Su Mingli ay hindi sapat na hanggal upang magawa ito sa shopping mall. Tinulungan siya ni Han Buyi sa maraming maruruming gawain. Napakalinaw ni Su Mingli tungkol sa ilang madilim na bagay. Naiintindihan ko, Mingli. Pumayag sa wakas ang anak natin na bumalik mula sa ibang bansa. Ngunit hindi ko inaasahan na magdaranas ako ng ganoong kalaking kawalan sa sandaling bumalik ako sa China. Hindi mo matitiis. Napatingin ang isang babaeng nasa edad 40. Sa gilid, medyo namumula na ang mga mata. Ito ay si Li Langsen, ang ina ni Su Yinglong. Payat na payat siya, medyo mataas ang cheekbones, matangos ang baba at ilong, malabong makita na dapat maganda siya noong bata pa siya, pero habang tumatanda siya, tinitigan ito ni Li Langsen. Parang medyo masama. Sa katunayan, ito nga ang kaso sa villa ni Su Mingli, walang yaya ang maaaring tumagal ng 2 buwan. Masyadong masama si Li Langsen sa iba at laging nakakipili ng lahat ng uri ng pagkakamali. Halika! Ang mga yugto ay ipinanganak mula sa puso, ang 4 na karakter na ito ay ganap na naaninag sa Li Langsen. Alam ko, lubhang madilim ang mga mata ni Su Mingli. Siya ay may magandang hitsura, ngunit siya ay palaging nagbibigay ng isang maulap na pakiramdam, siya ay bihirang ngumiti, at may malalim na pakiramdam ng pamahalaan. Gayunpaman, pagkasabi niyan, ilan pa ba ang mga hamak na miyembro ng pamilyang Su? Maliban na lamang kung ito ay ang uri ng tao na sadyang nagpapakasawa sa kanyang sarili. Kung hindi, napakahirap mabaygo kahit na ito ay nasa likod ng matayog na puno ng pamilyang Su. Mayroon lamang silang isang anak, si Su Yinglong. Pagkatapos niya maging adulto, pinilit ni Su Yinglong na mag-aral sa ibang bansa, kaya pinaalis siya ni Su Mingli. Gayunpaman, pinili ng batang ito ang isang bansa na hindi mapili ng karamihan sa mga internasyonal na estudyante, ang Thailand. Alam ng Diyos kung aling ugat ang nagkamali siya. Gayunpaman, kapag ang bata ay mas matanda na, si Su Mingli at ang kanyang asawa ay sobrang spoiled, at lahat ay nasa kanya, kaya hindi siya masyadong nakikialam. Hindi. Habang nag-aaral si Su Yinglong sa Thailand, nabuhay at namatay siya ng ilang taon, at hindi man lang siya natuto ng Thai. Pagkatapos ng graduation, sa wakas ay nag-atubili siyang bumalik sa China upang kunin ang negosyo ng pamilya. Siyempre, ito rin ang resulta ni Su Mingli at ng kanyang asawa, at bumili sila ng Bentley 28 bilang regalo. Umiling si Su Mingli nang maisip niya ang $5 milyong na bentayga. Hindi niya sinasangayunan ang pagmamaneho ng kanyang anak sa isang marangyang sasakyan. Pagkatapos ng lahat, ang mga taong masyadong mataas ang profile ngayon ay walang magandang katapusan, at madaling maakit ang puot ng iba, ngunit dapat bilhin ni Mrs.
Nilangsan ang kotse na ito para sa kanyang anak, kaya sumingli hindi na mahalaga. Gayunpaman, maaari mong gawin ang anumang gusto mo. Iniisip ni Sumingli ang Bentley Bentayga nang lumitaw ang isang Bentayga sa kanyang mga mata. Ngunit ang Bentayga na iyon ay nagbago ng hindi na makilala. Hindi ko alam kung saan napunta ang hood, ang engine compartment ay lapirat, at lahat ng salamin ng buong sasakyan ay naging shards. Ito ay nagkakahalaga pa rin ng 5 milyong Bentayga, ito ay isang piraso ng scrap iron. Ang puso ni Sumingli ay biglang tumibok ng husto. At napaluha si Lee Langson. Iyan ang kotse ng aking anak. Mabuti naman siya. Mahinahong sinabi ni Sumingli, pagkatapos ng lahat, umaasa pa rin sa kanya ang kabilang partido na palitan si Su Yinglong para sa ransom. Gayunpaman, ang pagsira sa kotse na tulad nito ay nagpapahirap sa buhay para sa kanila. Ang galit sa puso ni Sumingli ay tumaas ng walang hanggan. Sa tabi ng Bentley, mayroong ilang Audis na lahat ay malapit ng mascrap. Damn it, sino ito, na may ganoong katapangan? Mamamatay na si Lee Langson sa galit. Ang kalunos-lunos na tagpo sa harap nila ay nakaantig sa kanilang mga ugat. Gaano ba kabilis ang sasakyan para mag-crash ng ganito? Ang pag-iisip tungkol dito ay nagpapabilis ng tibok ng puso ko. Kapag nahuli ko siya, pahihirapan ko siya. Naikuyong ni Lee Langson ang kanyang mga kamao at sinabi sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin. Ang kanyang mga eskarlate na kuko ay malapit ng maghukay sa laman. Hindi mo siya dapat pakawalan. Ang madilim na ulap sa mukha ni Sumingli ay naging mas mabigat. Hindi siya naniniwala na hindi iniulat ni Su Yinglong ang pangalan ng pamilyang Su. Ngunit dahil naiulat na ito, ang kabilang partido ay nangangahas na maging walang prinsipyo, ano ang ibig sabihin nito? Maaaring nangangahulugan ito na ang background ng kabilang partido ay masyadong malakas at hindi natatakot sa pamilyang Su. O nangangahulugan ito na ang kabilang partido ay isang tulala at hindi pa nakarinig ng tungkol sa pamilyang Su. Sa totoo lang, mas hilig ni Sumingli ang mga sagot sa Kabanata 2, pagkatapos ng lahat, ito ang kabisera. Kung alam mo na ang pamilya Su ay naglakas loob pa ring lumaban, nililigawan mo si kamatayan. Gayunpaman, ang mga nascrap na kotse ng Audi sa buong lupa ay nagpasimangot muli kay Sumingli. Lumukat ng husto. Hiniling niya kay Han Buyi na dalhin ang kanyang mga bodyguard para kunin ang kanyang anak. Ang mga bodyguard na ito ay hindi mahina sa labanan, ngunit paano sila madaling masupol ng kalaban. Bilang karagdagan, ang utak ni Han Buyi ay lubhang kapaki-pakinabang. At nakuha niya ang tiwala ni Sumingli. Gamit ang kanyang utak, hindi niya mabuksan ang sitwasyon na humantong sa pag-aresto kay Su Yinglong na mas ikinagulat ni Sumingli. Malakas ba ang kalaban sa puwersa at katalinuhan? Crush kaya nila si Han Buyi? Hindi akalain ni Sumingli na ang nangyari ngayon ay dahil sa kanyang anak ito ay dulot ng pangmomolestya sa flight attendant sa eroplano. Siyempre, ang pag-atake ni Su Rui sa kalaunan ay hindi rin maihihiwalay sa power theory ni Han Buyi. Nakita rin ni Su Rui ang Mercedes-Benz commercial car. Ngumiti siya at naglakad papunta sa gilid ni Su Yinglong, tinapik ang mukha ng kabilang side. Nandito na ang resquare mo. Nang makita ang kaunting sasakyang ito, agad na sumigaw si Su Yinglong. Narito ako, nanay at tatay, halika at iligtas ako. Manahimik ka. Naramdaman ito ni Su Rui. Masyadong malakas ang pagsigaw ng mga paninda, kaya't sinampal niya ito, at nabali ang mga ngipin ni Su Yinglong ng pamaypay, at puno ng dugo ang kanyang bibig. Tinakpin ng lalaking ito ang kanyang bibig at hindi makapagsalita sa sakit. Tumingin si Su Rui sa mga sasakyan, pinaikit ang kanyang mga mata, at naglakad papunta sa gilid ni Han Buyi. Nang makita si Su Rui na papalapit, ang malaking butler na si Han ay nagsimulang manginig ng hindi mapigilan. Dapat mong malaman sa ngayon na sa aking puso, ang masasama ay dapat parusahan. Ano ang gagawin mo? Kulat na tanong ni Han Buyi. Wala lang, humihingi lang ito ng tulong sa paghinto ng sasakyan. Sabi ni Su Rui, hinawakan si Han Buyi at inihagis ito ng mabangis. Ang katawan ni Han Buyi ay gumuhit ng napakagandang parabola sa hangin, at pagkatapos ay tumpak na tumama ito sa front windshield ng Mercedes-Benz commercial vehicle. Ang Mercedes-Benz ay bumagal na sa oras na ito, ngunit ang puwersang ginawa ni Su Rui ay napakalakas kaya natigilan ang katawan ni Han Buyi sa paghawak sa kotse. Nabasag ang windshield sa harap.
Pagkatapos ng 2 roll sa hood, si Han Buyi ay bumagsak ng husto sa lupa. Hindi niya alam kung ilang buto ang nataman niya this time. Ang pinakakapanapanabot na bagay ay ang Mercedes-Benz commercial vehicle ay hindi makapreno ng sapat, at ito ay biglang nadiin sa braso ni Han Buyi. Isang click lang ang narinig ko. Han Buyi ang sakit na dahilan para mawalan siya ng malay. Basag na basag ang braso niya. Gayunpaman, matagumpay niyang natapos ang gawaing ibinigay sa kanya ni Surui. Mercedes-Benz huminto ang sasakyan. Si Su Mingli at Li Langsan, na nakaupo sa kotse, ay galit na. Ang kabilang partido ay nagawang ihagi si Han Buyi sa kanilang sasakyan ng tahasan, walang duda na gusto niya silang bigyan ng isang sampal sa mukha. Sabi nga sa kasabihan, kapag nataman mo ang aso, tingnan mo rin ang may-ari. Kapag ginawa ito ng kabilang partido, lubusan nilang binabaliwala ang mga ito. Pumaba ka sa boss. Galit na sabi ni Su Mingli, at lumabas ng sasakyan. At sumunod din si Li Langsan, ang kanyang high heels ay nakatapak sa lupa, ngunit bago siya humakbang ng 2 hakbang, nakita niya si Su Yinglong na may dugo sa kanyang mukha. Anak! Sumigaw si Li Langsan at halos mawala ng malay. Ang sino mang ina na makakita ng kanyang anak na binugbog ng labis ay malamang na makakaramdam ng labis na kalat. Gayunpaman, hindi naisip ni Li Langsan kung gaano karaming tao ang nabuli ni Su Yinglong sa mga nakaraang taon sa pamamagitan ng pag-asa sa kapangyarihan ng pamilyang Su. Sa kabutihang palad, nakilala ng stewardess si Su Rui sa eroplano ngayon, kung hindi, malamang na kinuha siya ni Su Yinglong ng sapilitan. Kung ganoon anong klaseng malas ang mga flight attendant. Kaya naman, nadama ni Su Rui na ang kanyang ginawa ay hindi naman samobra. Li Langsan man o Su Mingli, wala silang pakialam kay Han Buyi na nahimatay, at hindi man lang tumingin. Isang anak lang ang nakikita sa kanilang mga mata. Sa wakas nandito na. Tumayo si Su Rui sa gate ng courtyard ng villa, nakangiti at sinabing, medyo huli na, ang 2 daliri ng anak mo ay nabali ko. Nang marinig ito, nagsalubong ang mga kilay ni Su Mingli. At halos himatayan si Li Langsan. Don't blame me. Blame you for being too late. Humisi si Su Rui at nagkibit balikat. Tinitigan ni Su Mingli si Su Rui, ang kanyang kalupitan at pagiging mahinahon ay lampas sa kanyang imahinasyon. Intuition told him that this young mukhang hindi kidnapper ang lalaki, hindi niya itinago ang mukha, at hindi siya natatakot na malaman ng iba. Nag-iisa ka ba? Tanong ni Su Mingli. Malabo niyang naramdaman na medyo pamilyar si Su Rui, na para bang nakita niya ito sa isang lugar, ngunit hindi niya ito maalala ng ilang sandali. Kabanata 2352. Ang 2 magkapatid na nagkalkula sa isa't isa. Nag-iisa ka ba? Naunawaan ni Su Rui ang kahulugan ng pangungusap na ito. Halatang sinusubok ni Su Mingli ang kanyang lalim. Actually, wala naman siyang tinatago kaya nilahad niya ang mga kamay niya at sinabing, tama, ako lang. Si Su Mingli ay likas na hindi naniniwala kay Su Rui kaya niyang pasunurin ang napakaraming tao ng mag-isa, ngunit ang katotohanan ay napakalinaw sa kanyang harapan na wala siyang masasabi. Mas madaling hawakan ng mag-isa. Si Su Mingli ay hindi isang pangunahing miyembro ng pamilyang Su. Kaya narinig lang niya si Su Rui at hindi pa siya nakilala. Sa oras na ito, katutubo niyang naramdaman na medyo pamilyar si Su Rui, at hindi niya maipaliwanag kung bakit, kaya hindi niya ito kilala. Huwag sa puso ang pag-aalinlangan na ito. Sa kasamaang palad, kung maaari siyang mag-isip ng kaunti pa at mag-isip ng kaunti, kung gayon ang susunod na trahedya ay maaaring hindi mangyari. Pag-usapan natin ang mga kondisyon, mahinang sabi ni Su Rui. Kondisyon. Anong mga kwalifikasyon ang mayroon ka para makipag-ayo sa amin? Sigaw ni Li Langsan. Nagmamadali siyang pumunta sa direksyon ni Su Yinglong. Ngunit itinaas ni Su Rui ang kanyang kamay at sumenyas, sa tingin ko, mas mabuting huwag ka ng humakbang pasulong, kung hindi, ang iyong anak ay maaaring maging miserable, nang. Gayunpaman, hindi pinakinggan ni Li Langsan ang mga salita ni Su Rui, at malapit na siyang sumugod sa bakuran. Stupid woman, titignan ko kung gusto mong humakbang pa. Hindi umimik si Su Rui, pagkatapos ay tumalikod at humakbang papunta sa gilid ni Su Yinglong, sinipa ang kalaban sa lupa gamit ang isang paa, at pagkatapos ay tinapakan ng mariin ang ulo ng kalaban. Nang makita ang eksenang ito, hindi nang-ahas si Li Langsan na gumawa ng isa pang hakbang. Pilasan mo na ang anak ko.
Kung hindi, hahayaan kitang patayin. Sigaw ni Lee Langsan. Mula sa kanyang mga salita, masasabi mo na ito ay isang napakamarahas na babae. Baka hindi mo alam kung sino ang anak mo. Napakagago. Sinabi ni Surui. Ang most tiyahin ng mabubuting babae, at maging ang pagbabanta, ito ba ang mabuting anak na itinuro mo? Matapos marinig ang mga salita ni Surui. Muling namula ang mukha ni Lee Langsan, at sumigaw siya, kung gayon, hindi ka dapat maging ganito. Sinong babae ang nakikita ng anak ko, ang dangal ng babaeng iyon? Ito ay isang karangalan. Hindi ba ito umamin ng pagkakamali? Nang marinig ito, ipinikit ni Surui ang kanyang mga mata at ngumiti. Sa simula, gusto ko lang na humingi ka ng tawad, hayaan mo na lang sila, at babayaran ko ang pinsala sa isip, ngunit ngayon, ang iyong saloobin ay hindi ko nakikita kahit kaunti. Paghingi ng tawad, kaya. Pagkasabi noon ay huminto siya at hindi na nagpatuloy. Hindi mo ba gustong samantalahin ang pagkakataong ito? 2 beses na tumikim si Isu Mingli. Naiintindihan ko ang ibig mong sabihin. Sabihin mo ang kalagayan mo. Napugnit. Narinig ito ni Surui, at ang lamig sa kanyang mga mata ay mas mabigat. Hindi sinasadya ng kabilang partido na humingi ng tawad. Gusto kong bumalik sa paksa tungkol sa karangalan ngayon lang. Umiling si Surui. Sabi mo karangalan nila para sa ibang babae ang most tiyahin ng iyong anak, saka ko sasabihin sa iyo na karangalan din niya ito. Para bugbugin ko ang anak mo. Hindi nakipagkasundo si Surui sa anumang kondisyon, sa halip ay hinawakan niya ang kwelyo ni Su Yinglong at nagpakawala ng mabangis na suntok na tumama sa tiyan ng kalaban. Su Yinglong siya ay minsang naduraj at nasuka, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na siya nakasuka, ang kanyang katawan ay nabaluktot sa hangin, at ang kanyang mukha ay puno ng mga asol na ugat. Sa pagtingin sa kanyang anak na binugbog, muling umiyak si Lee Langsan. Sigaw. Kung gagawin mo ulit ito, tatawag ako ng pulis. Napakalungkot ng mukha ni Su Mingli. Kapag dumating ang mga pulis, hindi nila malulutas ang problema ng mapayapa tulad ko. Mahusay, ang ganitong paraan ng paglutas ng problema ay eksakto kung ano ang gusto ko. Nanunuya si Surui. Mas mabuting tumawag ka ng pulis at tingnan kung sino ang unang huhulihin ng pulis. Kung dumating ang pulis, sakit din sa ulo. Nakita ito ni Surui ng napakalinaw. Itong si Su Mingli ay hindi tumawag ng pulis, kaya ipinaliwanag niya na gusto niyang lutisin ang problema ng pribado. Ang problemang ito ay maaari ding malutas ni Surui. Hindi ba pera lang ang gusto mo? Pagkatapos magsalita ni Lee Langsan, tumalikod siya at sinigawan si Su Mingli. Kung gusto niya ng pera, bibigyan mo siya ng pera. Iyan din. Huwag siyang magsalita ng malakas. Umungol pabalik si Su Mingli. Ayoko ng pera. Pinaikit ni Surui ang kanyang mga mata, gusto kong humingi ng tawad. Pagkatapos ng isang paghinto, nagpatuloy siya. Siyempre, kung tatanggi kang humingi ng tawad, sa palagay ko ay maaaring humingi ako ng maraming pera. Si Lee Langsan ay ganap na nag-hysterical. Hindi ka pa humihingi ng pera. Alam ni Surui na kakausapin niya ang babaeng ito. Imposibleng ipaliwanag ang katotohanan, kaya ngayon, dapat hayaan ni Surui na malinaw na makilala ng kabilang partido kung ano ang katotohanan. Kung gayon, humanap tayo ng angkop na lugar para makapag-usap. Pagkatapos magsalita, hinawakan ni Surui ang kwelyo ni Su Yinglong at lumabas ng courtyard ng villa. Parehong gustong humakbang sina Su Mingli at Lee Langsan. Ngunit mahinang sinabi ni Surui. Kung sino man ang maglakas loob na lumapit. Hahayaan kong masaktan pa ng kaunti si Su Yinglong. Ang grupo ng mga tao ay mukhang mabangis. Ngunit gaano man sila kabangges, kailangan nilang magpigil at panoorin sina Surui at Su Yinglong na sumakay sa isang kotse. Sumama ka sa akin. Pinaandar ni Surui ang kotse. Sumilip sa bintana, at nakangiting sinabi, dahil hindi makatwiran na makipag-usap sa iyo, kung gayon maaari tayong lumipat sa ibang lugar upang maging makatuwiran. Sabi, hinampas niya ang accelerator. Si Su Mingli ay nagmamadaling pumasok sa kotse at sumigaw, bilasan mo at sundan mo siya. Si Surui ay hindi masyadong mabilis na nagmamaneho. At hindi niya sinasadyang alisin si Su Mingli at ang iba pa. Palagi niyang pinapanatili ang bilis na 40 kilometro bawat oras. At nagyayabang siya patungo sa compound ng pamilya Su na may 10 kilometro ang layo. Magmaneho sa ibabaw.
Ngayon ay ang katapusan ng linggo, tiyak na maraming tao sa compound ng pamilyang Su, nakangiting sabi ni Su Rui. Si Su Yinglong ay nabugbog na at nanghina, ngunit nang marinig niya ang mga salita ni Su Rui, ang buong tao ay agad na naging mas masigla. Pupunta ka sa Su Family University, Hospital. Nagningning ang mga mata ni Su Yinglong. Sa kanyang opinyon, hanggat pumunta si Su Rui doon, siya ay mamamatay. Kung palagi siyang nananatili sa villa na ito, maaaring walang magandang paraan ang mga magulang ni Su Yinglong para kunin si Su Rui sa maikling panahon, ngunit kapag nakarating na sila sa compound ng pamilya Su, ito ang base camp ng pamilya Su. Iniisip ba talaga ng binatang ito na makakakuha siya ng magandang deal mula doon? Ano, may problema ba? Napangiti si Su Rui ng sarkastikong. Aha, dahil napuno ng dugo ang kanyang mukha, naging malungkot ang ngiti ni Su Yinglong. Kung gayon, mas mabuting pumunta ka ng mabilis. Patay ka ngayon kahit anong mangyari. Gayon pa man. Dahil ang kanyang mga ngipin ay natanggal at ang kanyang mga salita ay naubusan ng singaw, ang kanyang mga salita ay hindi man lang nagbabanta, ngunit nagdagdag ng maraming nakakatawang kulay. Muling hindi pinansin ni Su Rui si Su Yinglong. Sa halip, tumawag siya sa telepono. Malapit na akong makarating sa compound ng pamilya Su, handa ka na bang makipagkita sa akin? Ang nanunuyang boses ni Su Wuji ay nanggaling sa kabilang dulo ng telepono. Welcome. Walang malugod na tatanggapin, maaari kang tumalikod mula sa dingding ng courtyard. Mula sa pananaw ni Su Wo. Maliban sa huling pagkakataon nang nagpadala si Su Yi ng kotse para isama si Su Rui. Halos sa tuwing papasok at aalis ang lalaking ito sa compound ng pamilya Su, dumadaan siya sa dingding at pumupuslit parang isang makulimlim na magnanakaw. Hayaan kang magkita sa gate. Hindi nasisiyahang sinabi ni Su Rui, ganon na ba ako kahirap sa puso mo? It's more than unbearable, imposibleng makakita ng tao. Bahagyang kinukat ni Su Wuji ang kanyang mga labi. Talaga bang papasok ka sa gate? Siyempre, tumawa si Su Rui. Mas mabuting tumawag ka ng maraming tao, bihira akong pumasok sa main entrance minsan, kaya kailangan mong pumila para salubungin pa rin ako. Talagang hindi minamaliit ni Su Wujo si Su Rui, siya ang higit na nakakaintindi sa karakter ni Su Rui na Xiaoxiu. Sige, pumila ako para i-welcome ka. Sarcastic na sinabi ni Su Waxian. Medyo kaunti ang tao sa bahay ngayon, natatakot ako na mahihiya kang bumaba sa oras na iyon. Anong joke, nahihiya akong lumabas ng sasakyan. Tumawa si Su Rui. Natatakot akong hindi ka magkakaroon ng sapat na tao. Okay, depende kung matapang ka. Nagtanong si Suwo, kailan ka darating? 10 minuto o higit pa. Direktang sumagot si Su Rui. May sapat na oras. Ibinaba ni Su Waxian ang telepono pagkatapos niyang magsalita. Anong mali? Naghihinalang tanong ni Su Qian. Siya ay nagkataong nasa compound ng pamilyang Su ngayon, naka-jeans at isang slim white shirt, pa rin ang pinaka-classic at maayos na damit. Nakangiting sinabi ni Su Wuji. Ang isang taong hindi natatakot sa kamatayan ay inihahatid sa pintuan. Ang hindi natatakot sa kamatayan ay inihahatid sa pintuan. Lalong naguluhan si Su Qian. Ano ito? Anong problema? Tingnan kung sino ang nasa bahay, tipunin silang lahat at kunin sila sa pintuan. Sabi ni Su Waxian. Sino ang kukunin? Hindi pa rin maintindihan ni Su Qian, sino ba ang magarbo? Sa tingin ko ito ay medyo mali. Ngunit ito ay wala. Dahil ang isang tao na nakakaramdam ng mabuti tungkol sa kanyang sarili ay nagpapalabas ng mga baka, kaya kailangan kong makipagtulungan sa kanyang pagganap. Nakangiting sabi ni Su Wuji. Sa loob ng 10 minuto, tawagan ang lahat sa gate, hehe, hulihin ang mga itik sa mga stand, sinong hindi. Lumalabas na may nakitang mali si Su Waxian, ngunit hindi niya ito direktang sinabi. Kahit na nakakalito ang ugali ni Su Rui ngayon. Walang pakialam si Su Waxian, wala siyang pakialam kung anong maliliit na kalkulasyon ang ginagawa ni Su Rui. Sa mga mata ni Su Rui, tanging ang pangwakas na layunin ang pinakamahalaga. Sa wakas ay dumating si Su Qian sa aftertaste, bahagyang kumunot ang kanyang ilong, at pansamantalang nagtanong, darating ba si Su Rui? Maliban kay Su Rui, hindi talaga maisip ni Su Qian kung kanino gagamit ang kanyang ama ng ganoong tono ng boses para kausapin. Tandang-tanda pa rin ni Su Wuji ang eksena kung saan pinahiya ni Su Rui ang kanyang sarili at si Luo Lulo noong nakaraan.
At galit na sinabi, sino pa ba ang nariyan bukod sa kanya? I don't have a chance to deal with him, kaya ihahatid ko na sa pinto. Andito na tayo. Pagkatapos sabihin iyon, tumalikod si Su Wooji at naglakad palabas. Surui, bakit sa palagay ko ay maaari kang maging masama sa susunod? Medyo gusot ang tono ni Su Qian. Alam na alam niya ang mga taktika ng kanyang ama. Kung nais ni Su Wooji na maghiganti sa isang tao, kung gayon ang kabilang partido ay dapat na miserable. Kayong dalawang magkapatid, hindi ba pwedeng umupo na lang kayo at mag-usap? Walang magawang sabi ni Su Qian, at lumabas, handang tapusin ang gawaing ibinigay ng kanyang ama. Pumasok si Su Wooji sa looban ng matandang si Su. Pinuputol ng matanda ang mga bulaklak at tila nasa mabuting kalooban. Tatay, malapit nang dumating si Surui. Prangka na sabi ni Su Waxian. Sige, isang kislap ng liwanag ang lumitaw sa mga mata ni Mr. Su, ngunit hindi pa rin siya tumangala. Inom tayo sa tanghali. Mapait na ngumiti si Su Waxian. Tay, gusto mong samantalahin muli ang pagkakataong uminom. Ito ay dalawang magkaibang bagay, mahinang sabi ni Mr. Hindi ito ibinunyag ni Su Wooji, at ang ngiti sa kanyang mukha ay lalong lumakas. Gayunpaman, tatay, hindi ka lang makakainom sa tanghali ngayon, ngunit maaari kang uminom hanggat gusto mo. Ibinaba ni G. So ang gunting sa kanyang mga kamay nang may kaunting pagdududa, at tiningnan si Su Wooji nang may masusing pagsisiyasat. Dapat maging halimaw ka kung may nangyaring mali. Oo, ibinuka ni Su Wooji ang kanyang mga kamay nang nakangiti. Tinabi ni Surui na kikilalanan niya sa publiko ang kanyang mga ninuno ngayon. Kabanata 2353. Ano ang dapat maging magalang sa mga itik? Pinagilan ni Surui ang takbo ng sasakyan, at pinakinggan ni Su Yinglong ang lahat ng kanyang mga tawag. Magpanggap, naiinis na sabi ni Su Yinglong. Hindi niya kinuha si Surui bilang isang tao na maaaring tingnan ng direkta. Bagamat pinalo siya ng husto ni Surui, hindi ito nakakumbinsi sa kanya. Sa kabaligtaran, ang kotse ay palapit ng palapit sa Su family compound na nagpapataas ng tiwala sa sarili ni Su Yinglong. Hanggat dumating siya sa compound ng pamilyang Su, hindi tatakas ang Surui na ito. Ngayon ay ang katapusan ng linggo. Napakaraming tao sa compound ng pamilya Su. At ang puwersa ng depensa ay mapapabuti ng naaayon. Sa oras na ito, kung kaya pa ni Surui na talunin ang mga tao, ang pamilyang Su ay walang lugar upang ilagay ang iyong mukha. Si Su Yinglong ay hindi isang pangunahing miyembro ng pamilyang Su. Ang pamilyang Su ay may malaking negosyo at malaking populasyon. Ilang beses lang niyang nakikita si Su Wooji tuwing Chinese New Year at mga festival. Gayunpaman, hindi niya namalaya na ngayon lang ang boses sa telepono ay si Su Wooji. Tulad ni Su Yinglong, hindi alam ni Su Mingli, na sumusunod sa likod, kung anong gamot ang ibinebenta ng lang ni Surui. Sa mga oras na ganito, hindi ba dapat kidnap ang mga tao? Bakit nagyayabang ka pa sa bahay ni Su para maglaro? Mukhang hindi ito isang bagay na kayang gawin ng isang normal na tao. Naglakas loob siyang pumunta sa compound ng pamilya Su, hindi ba't nililigawan niya si kamatayan? Ipinahayag ni Su Mingli ang mga pagdududa sa kanyang puso. Kung gayon, hayaan siyang mamatay. Sumigaw si Li Langsen, ngayon ay hindi na siya makapaghintay na durugan si Surui. Ito ay dalawang magkaibang bagay. Umiling si Su Mingli. Actually, para sa kanya, it's not a very good thing to make things known to everyone in the Su family compound. It will make him seems very incompetent as a father. Si Su Mingli ay hindi isang pangunahing miyembro ng linya ni Lolo Su. Bagamat kamag-anak niya si Surui bilang kanyang sariling kapatid. Ngunit napakaraming kapatid ni Su Wooji, talagang hindi siya isang napakahalagang tungkulin. Sa nakalipas na 2 taon, ang momentum ni Su Mingli ay unti-unting lumakas, at siya ay medyo mas mahusay kaysa sa iba pang mga kapatid, na nagpapahintulot sa kanya na makita ang bukang liwayway ng pagpasok sa inner circle. Oo, ang malaking pamilya ng pamilyang Su ay nahahati din sa mga bilog. Kung mas malaki ang pamilya, mas maraming tinatawag na antas, at mas mababa ang panlasa ng pamilya. Ngunit sa kabutihang palad, ang panloob na bilog ng pamilyang Su ay palaging nagpapanatili ng isang napakahusay na kapaligiran ng pagkakasundo. Tulad ni Su Waxian, Su Tianqing at iba pa, hindi sila katulad ng mga kapatid ng ibang marangal na pamilya, hindi nila ipinaglalaban ang kanilang sarili. Interes. Ang dugo ay nasira, ngunit ang relasyon ay napakalapit.
Naiintindihan nilang lahat na kahit sa gitna ng magulong interes, kailangan nilang magkadikit para sa init, at walang halaga ng pera ang maihahambing sa isang malakas na relasyon sa dugo. Alam ko kung ano ang iniisip mo. Tila hindi tuluyang nawala ng malay si Lee Langsen dahil sa kanyang anak. For the sake of your future, right? Haha. She said this in return with two sneers. Hindi agad nakasagot si Su Mingli. Nakita niyang dahan-daang bumagal ang sasakyan ni Surui, kaya napakunot ang noo niya. Mas mahalaga ba ang buhay ng iyong anak, o mas mahalaga ba ang iyong kinabukasan? Biglang sarkastikong sinabi ni Lee Langsen, maaari kang sumugod ngayon at ihinto ang sasakyan sa harap. Sinabi ni Su Mingli. Kung gayon ang buhay ni Yinglong ay malalagay sa panganib. Hostage na siya ngayon. Ano ang mga kahihinatnan ng pagmamadali ng isang binata? Alam mo pa rin ito. Biglang tumaas ng isang octave ang boses ni Lee Langsen, napakatalim kaya pakiramdam niya ay sasabog na ang eardrums niya. Ngayong alam mo na. Bakit ka pa nagdadalawang isip? Ano ang mahirap sa pagpipiliang ito? Wala nang mas mahalaga pa sa buhay ng anak mo. Halos mamatay si Lee Langsen sa galit. Ang payat niyang mukha ay medyo nakakatakot na. Pinunasan ni Su Mingli ang masakit na tenga at sinabing, kung gayon, sige. Sa oras na ito, ang mga lalaki at babae ay nag-iisip sa ganap na magkakaibang direksyon. Palaging isinasaalang-alang ng mga lalaki ang higit at higit na komprehensibo. Na nagpapakita na hindi pinilit ni Surui si Su Mingli sa isang desperado na sitwasyon. Ngunit ngayon ay tila malapit nang dumating ang kanyang desperadong sitwasyon. Sa oras na ito, hindi alam ni Surui kung anong uri ng butas ang hinukay ni Suwoo para sa kanya. Ang mga kalakal ay dahan-dahan pa ring nagtutulak kay Su Yinglong patungo sa compound ng pamilya Su. At hindi rin umabot sa tenga niya ang mga pabulong na usapan sa harap ng compound. Anong araw ngayon, bakit ka napatawag? Oo, hindi ipinaliwanag ni Chian kung ano iyon, sinabi lang na kunin ang isang tao, at hindi niya alam kung sino iyon. Sino ba kasing laki ng mukha, lumabas tayong lahat para kunin. Natatakot ako na ang matanda lang ang makakagawa nito. Kami ay malapit ng magmaneho para sa isang picnic sa isang pambihirang katapusan ng linggo, hindi ko alam kung ano ang nangyari, ngunit ako ay curious ngayon. Ilang manugang na babae ng pamilya So ang nagtipon at nagbulungan. Maraming tao ang dumating upang tanungin si Su Qian tungkol sa sitwasyon, ngunit hindi ipinaliwanag ni Su Qian ng detalyado, napakagatla bilang siya at ngumiti. Sa totoo lang, hindi niya alam kung anong uri ng bogtong ang nilalaro ni Surui at Su Waxian. Sa katunayan, gusto ni Surui na samantalahin ang potensyal ni Suwo. Habang gusto ni Suwo na samantalahin ang pagkakataon na hulihin ang mga itik sa mga stand. Na pinipilit si Surui na kilalanin ang kanyang mga ninuno at bumalik sa kanyang mga ninuno, at sa pamamagitan ng paraan ay, pauya, napakapayat ng mukha nitong lalaki. Ang magkabilang panig ay tila makatwiran, at tila kinakalkula nila ang kamatayan ng isa't isang ngunit kung tutuusin, ang resulta ay maaaring win-win situation. Si Su Qian ay hindi gustong magkomento na masyadong maraming tungkol sa dalawang kakaibang kapatid na ito. Anyway, pakiramdam niya sa tuwing nagkikita ang kanyang ama at si Surui, napakasaya ng eksena. Ang kahusayan sa pagkilos ng pamilyang So ay medyo mataas. Tsaka wala naman sa mababang posisyon ang mga pwedeng tumira sa compound na ito. Ngayon, ang buong pamilya ay nagpapakilos ng mga tao, kaya't ito ay inaabangan nila, para saan? Mabilis na lumabas si Su Wuji, sinundan ni Su Tianqing. Dahil sa kanyang abalang trabaho, hindi umuwi si Su Yi nitong weekend. Sa oras na ito, halatang puno ng pananabik ang mukha ni Su Tianqing. Ang presidente ng isang negosyong pag-aari ng estado, na napakahusay sa mga karaniwang araw, ay aktual na humawak sa braso ni Su Wuji at patuloy na nagsasabi ng isang bagay. Lahat ng mata ay nasa magkapatid. Gayunpaman, dahil sa malayo, hindi marinig ng mga tao sa pintuan ang kanilang sinasabi, ngunit tila maraming tanong si Su Tianqing. Pumayag lang ba si Surui na kilalanin ang kanyang ninuno at bumalik sa kanyang ninuno? Bakit parang medyo abnormal ang pakiramdam ko? Nasa sabik si Su Tianqing. Ngunit malinaw pa rin ang kanyang isip. Tila hindi ito naaayon sa kanyang nakababatang kapatid, karakter. Hindi niya sinabi na gusto niyang kilalanin ang kanyang mga ninuno, ngunit hiniling niya sa akin na tipunin ang lahat. Nakangiting sinabi ni Su Wuji. Bagaman hindi ko alam kung ano ang gagawin niya, lagi kong nahuhulaan.
Hindi ito dapat maging isang magandang bagay. Agad na natigilan si Su Tianqing. Talagang hindi sinabi ni Su Rui na makikilala niya ang kanyang mga ninuno sa publiko. Tumawa si Su Wuji. Hindi ko talaga sinabi. Kung gayon bakit mo sinabi sa lahat ng ganito? Walang magawang sinabi ni Su Tianqing. Hindi mo tinanong ang opinyon ni Su Rui, hindi mo ba itinaboy ang mga itik sa mga istan? Oo, kahit na sinabi mo na siya ay isang pato. Puno ng panunuya ang boses ni Su Waxian. Bakit ako magiging magalang sa isang pato? Si Su Rui na ngayon habang nagmamaneho ng kotse, bigla siyang bumahing ng ilang beses, hinimas niya ang kanyang pulang ilong, at sinabing, sino ang sumasaway sa akin? Pinapagalitan kita. Nakangiting sabi ni Su Yinglong, nagkusa siyang sisihin si Su Waxi. Hanggat lumiko ka sa isang kanto. Makakarating ka sa tarangkahan ng bahay ni Su, at mahihirapan si Su Rui na lumipad gamit ang kanyang mga pakpak. Ang kumpiyansa ni Young Master Su Yinglong ay lumalakas at lumalakas. Talagang honest ka. Nilinggan ni Su Rui ang kanyang mukha at sinulyapan siya, hindi ka ba natatakot na mawalan pa ako ng ilang ngipin mula sa iyo? Hindi ka naman malayo sa kamatayan mo. Tapos na. Tiningnan ni Su Yinglong si Su Rui ng mahigpit. Maglakas loob na gumawa ng isang bagay sa mga pangunahing anak ng pamilyang Su, sa palagay ko ay nabuhay ako ng masyadong mahaba. Umiling si Su Rui at bumantong hininga pagkatapos marinig ito. Ang taong ito ay patuloy na umaasa sa kapangyarihan ng pamilyang Su, ngunit sa sandaling kumalat ang mga salitang ito, lahat sila ay galit sa pamilyang Su. Lagi mong sabihin na ikaw ay isang pangunahing bata, nakikita ko, hindi ka man lang umutot. Sabi ni Su Rui, at sinampal siya. Tumunog ang mga hiyawan, at napagtanto ni Su Yinglong na marami pang ngipin ang nawala sa kanya. Nang marinig na inihambing ni Su Wufen si Su Rui sa isang pato, agad na nagalit si Su Tianqing at hindi alam kung ano ang sasabihin. Tumagal ng ilang segundo bago siya nakabawi. Su Wufen? Ang bagay na ito ay ganap na labag sa kagustuhan ni Su Rui, at napakaraming tao ang tatawagan, kung ito ay magulo, titignan ko kung paano ka magtatapos. Pagkatapos niyang magsalita, tumalikod siya at idinagdag sa mahinang boses, habang tumatanda ka, lalo kang nagiging haltak. Sanay si Su Wuji na maging, walang galang, sa kanyang kapatid, kaya hindi siya tumugon. Gayunpaman, ang salitang, jerk, ay nagparamdam pa rin sa kanya ng pagsusuka ng dugo. Anong gagawin mo kapag naloko ka? Pagkatapos pagagalitin ng pangungusap na iyon, gumaan ng husto si Su Tianqing, ngunit labis pa rin siyang nag-aalala. Walang pakialam na sinabi ni Su Wufen. Paano ito magugulo? Anong magulo? Bakit? Tinawag siya ni Su Rui, tinutulungan ko lang siyang maghatid ng balita. Tinabi ni Su Wuji. Gayun din, hindi ko sinabi sa lahat na gusto niyang makilala ang kanyang mga ninuno at bumalik sa angkan, ang aking ama lamang ang nakakaalam. Tapos nagsinungaling ka sa papa namin. Kailang si Su Tianqing kung hindi siya makikinig, ngunit lalo siyang nagagalit kapag narinig niya ito, Su Wuji, hindi ka ba tumutugtog ng piano? Bakit ka tumutugtog ng piano? Sa tingin ko, mas mabuting itanong mo muna sa iyong magaling na kapatid, at tanungin mo siya kung anong gamot ang ibinebenta niya sa lang. Pagkatapos magsalita ni Su Waxian, pumakbang siya patungo sa pinto. Tinadyakan ni Su Tianqing ang kanyang paa sa likod at hinabol siya. Mula sa malayo, nakita ni Su Qian ang kanyang tiyahin na nakikipagtalo sa kanyang ama, kaya ngumiti siya at binati siya. Tay, tinawagan ko na ang lahat. Okay. Tumingin si Suwo sa kanyang relo. Medyo mataas ang kahusayan. Halos lahat ng pangunahing anak ng pamilyang So ay nandito. Tila mayroong isang malaking lugar ng huyang at huyang, na puno ng mga tao, na medyo kamangha-manghang. May mga lalaki at babae, bata at matanda, at may mga alamat paminsan-minsan. Tigaw ng paparating na bata. Biglang naramdaman ni Su Qian na ang eksenang ito ay tila ang buong nayo na sumando sa nobya. Ngumiti siya at sinabi sa kanyang ama, "Maaari akong makinig sa iyo. Hindi madali ang papuri mo." Tinulyapan ni Su Wuji ang kanyang anak at mahinang sinabi, "Sa tuwing darating si Su Rui, napaka-positibo mo." Nahiya naman ang huli at namula. Sa maliit na patio sa likod ng compound, binuksan ni Mr. So ang wardrobe at tiningnan ang isang kulay abong tunic suit sa loob. Sinabi niya sa kanyang sarili, "Matanda, kailangan kitang isuot muli ngayon." Mayroon lamang itong piraso ng damit sa wardrobe na ito.
Ang piraso ng damit na ito ay mukhang medyo luma at may pakiramdam ng edad, ngunit ito ay may solemna at solemna na lasa. Kabanata 2354. Kontrolin. Lumiko sa isang kanto ang sasakyan ni Surui, at nakikita niya ang maraming tao mula sa malayo. Sa totoo lang, para kay Surui, ang kaganapan ngayon ay hindi isang hamon. Bago ito, palagi siyang pumupunta sa pamilyang Su sa ibabaw ng pader, sa takot na makakita ng iba, ngunit ngayon, para sa kinabukasan ng pamilyang Su, handa siyang sumuko. Sa pananaw ni Surui, hindi na mahalaga ang sarili niyang mukha. Ang mga bagay ay nabuo hanggang sa puntong ito, at kailangan mong kumagat ng bala. Isang malakas na panunuya ang lumitaw sa mukha ni Su Yinglong. Tingnan ko kung paano ka magtatapos. Sa totoo lang, si Su Yinglong mismo ay medyo nagulat. Hindi pa ako nakakita ng napakaraming tao na nagtitipon sa pamilya Su. Sa totoo lang, ngayon ay may magandang negosyo ang pamilyang Su. Hindi maraming tao ang nakatira sa compound sa lahat ng oras, at marami ang nakakalat sa buong mundo. Gayunpaman, lahat ng nakatira dito ay may napakataas na katayuan sa loob ng pamilya, mataas. Dahan-daang sumunod ang sasakyan ni Su Mingli sa likuran, labis din siyang nagulat. Mukhang nag-appointment ng maaga ang mga pangunahing miyembro ng pamilyang Su para i-welcome sila dito. Kung ikukumpara sa kanyang anak, si Su Mingli ay may mas maraming pagkakataon na makapunta sa Su family compound. Ngunit medyo malayo din siya sa inner circle. Mukhang hindi malayo ang distansyang ito, ngunit kung gusto niyang makalampas, maaaring tumagal ito ng maraming oras, huling buhay. Hindi gaanong nag-isip si Li Langsan. Siya ngayon ay puno ng pag-iisip kung paano papatayin si Surui. Nang makita ang napakaraming tao na nakatayo sa pintuan, sinabi niya, napakagaling, mas marami ang tao, mas mabuti, papatayin ko ang taong ito. Hindi man lang niya naisip kung bakit maraming tao ang sumulpot sa pinto. Sa opinyon ni Li Langsan, ang ugali ni Surui ay walang alinlangan na isang sampal sa mukha ng pamilyang Su. Sa matinding ugali ng mga matatanda ng magulang ni Su, paano niya ito pakakawalan? Kung ilalabas, ano ang kamahalan ng pamilya Su? Mariin na ikinuyom ni Li Langsan ang kanyang mga kamao. Su Mingli, gusto kong mamatay ang taong iyon, gusto kong mamatay siya. Tinulyapan ni Su Mingli ang kanyang asawa. Bagamat gusto rin niyang pahirapan si Surui hanggang mamatay, ngunit hindi gaanong halata sa pagganap ng kanyang asawa, si Li Langsan ay nasa bingit na ng pagkawala ng kanyang isip. Kung si Surui ay gagawa ng anumang marahas kay Su Yinglong sa susunod, malamang na mahuhulog si Li Langsan sa estado ng hysteria ngayon. Si Su Mingli ay may masamang premonition. Gayunpaman, bago niya maisip kung bakit napakaraming tao ang nagkukumpulan sa harap ng compound ng pamilya Su, nakita niyang huminto ang sasakyan ni Surui. At ang mga tao ng pamilyang Su ay nagbigay ng kanilang pag-asa sa itim na kotse. Bumukas ang pinto ng driver, at ang pagkilos na ito ay tila nakaantig sa puso ng hindi mabilang na mga tao. Bumaba sa boss, sabi ni Surui. Sa ilang sandali, napakatapat ni Su Yinglong, at sinampal ni Surui ang ilan sa kanyang mga ngipin, na naging sanhi ng kanyang bibig na amoy dugo, at ang kanyang masakit na mukha ay naging deformed. Matagal nang hindi nakita ni Su Qian si Surui. Ang kanyang mga mata ay nakalock sa driver's seat, habang pinagmamasdan ang pagbukas ng pinto at ang isang paa ay nasa lupa, biglang nakaramdam ng kaunting saya si Su Qian. Ano man ang gawin ni Su Railay, kahit papaano ang mataas na profile na hitsura na ito sa pamilya Su ay isa ng magandang tagumpay para sa kanya. Bahagyang naikuyong ni Su Qian ang kanyang mga kamao. Nalaman niyang pinagpapawisan na ang mga palad niya, at medyo bumilis ang tibok ng puso niya. Natapakan ni Surui ang lupa gamit ang isang paa, at tumagal ng 2 segundo bago siya nagpasya na maglakad palabas. Sa 2 segundong iyon ngayon lang, alam ng Diyos kung gaano siya gusot. Tiningnan ni Surui ang mga tao ng pamilya Su sa huyang, at pinagsisihan pa niya kung bakit napaka-high profile niya. Gayunpaman, sa ganoong pagkakataon, darating ang lahat. Hindi na makakaapekto ang karakter ni Xiao Xiao sa pangunahing direksyon ng usapin. Tulad ng sinabi ni Su Waxian ang makahuli ng pato sa mga istan, mahalaga pa ba sa iyo kung ano ang iniisip ng pato? Tila na sa paghaharap ng bagay na ito, sinakop na ni Su Waxian ang isang malinaw na kalamangan.
Ang kanyang mga mata ay napakadilim, at agad niyang kinurot ang palso ni Surui. Kung ikaw ay isang master, ang resulta ay palaging isang bagay ng kidlat bolts. Huminga ng malalim si Surui at lumabas ng sasakyan. Siya. Tila lahat ng mata ay sabay-sabay na nakatingin kay Surui. Para kay Su Xiaoxiu, ang ganitong uri ng tingin ay tila totoo, at bigla siyang nakaramdam ng matinding pressure. Sa mga sandaling ito, lalo siyang nagsisisi. Ang ganitong uri ng malakas na hitsura ay ganap na inilalagay ang kanyang sarili sa ilalim ng mga mata ng lahat. Sa totoo lang, hindi napagtanto ni Surui na ito ang embodiment ng kanyang malakas na pakiramdam ng responsibilidad. Ang ginawa niya ngayon ay para sa pamilya Su. Si Surui pala. May nakakilala sa kanya sa pinangyarihan at ibinulong ang mensahe. Sobrang excited na salubungin si Surui. Para saan ito? Ang ilang mga tao na may mas sensitibong pangamoy ay agad na nakakaalam kung ano ang maaaring darating. Masasabi bang ito ay ang pagkilala sa mga ninuno at pagbabalik sa mga ninuno? Kung hindi, bakit hinayaan ni Suwo ang lahat na pumunta sa pinto? Bagamat ang abiso ay minadali, at maraming tao ang walang oras upang sumugod, ito ay talagang bihira sa kasaysayan ng pamilyang Su na makakita ng gayong pulutong. Kung talagang gusto nating kilalanin ang ating mga ninuno at bumalik sa ating mga ninuno, tiyak na magdudulot ng maliit na lindol ang balita ngayon sa ilang lupon sa kabisera. Ang ilan sa mga maliksi na miyembro ng pamilyang So ay nagsimula ng mabilis na malaman kung anong uri ng mga kahihinatnan ang maaaring magkaroon ng bagay na ito. Ngunit sa hindi inaasahan, pagkababa ni Surui sa sasakyan, sa halip na batiin ang lahat, naglakad siya papunta sa passenger seat at hinayla ang isang tao pababa mula sa itaas. Sa pagkakataong ito, natigilan din si Su Qian. Ang lalaking hinayla pababa ni Surui ay may dugo sa buong mukha, ang kanyang ilong ay asul at ang kanyang mukha ay namamaga, at siya ay mukhang nahihiya. Aling dula ang kinakanta nito. Tumayo si Suwuji sa lugar na may mahinang ngiti, hinihimas ang jade wrench sa kanyang kamay, na para bang inaasahan na niya ang lahat ng ito. Ano ang ginagawa ni Xiao Rui? Si Su Tianqing ay medyo nalilito. Ano pa bang magagawa ko? Hindi ako makakapunta sa Three Treasures Hall para sa lahat. Nakangiting sabi ni Suwuji. Hindi mo pa siya nakikitang mabuti. Mas kilala ko siya kaysa sa iyo. Galit na sinulyapan ni Su Tianqing ang kanyang panganay na kapatid. Parang alam mo na ang gagawin ngayon ni Xiao Rui. Siyempre, alam ko. Ang mga mata ni Suwuji ay nakalok pa rin kay Su Rui sa katawan, ang mga salita ay maliit. Then tell me, stop pretend. Naniniwala si Su Tianqing na nagpapanggap si Su Wufan, siyempre, hindi siya agad pumunta para matakpan si Su Rui. Ang malaking pamilya sa kabisera ay halos matapakan ng batang ito, kaya nawawala ang pamilyang Su. Nakangiting sabi ni Suwuji. Kaya lang hindi natapakan ng pamilyang Su. Kailangan kong sabihin na ang sinabi ni Su Waxian ay napakalapit sa katotohanan. Ito, mas nagulat si Su Tianqing. Gayunpaman, nang tumingin siya muli sa isang binata na may dugo sa kanyang mukha, naintindihan niya ang ibig sabihin ni Su Wufan. Ang tuwid ni Su Rui na pumunta dito sa pagkakataong ito, natatakot ako na wala itong kinalaman sa pagkilala sa kanyang mga ninuno at pagbabalik sa kanyang mga ninuno. Gayunpaman, sina Suwuji at Su Tianqing ay napakatalino na mga tao. Bagamat nakita nila ang intensyon ni Su Rui, hindi nila sinasadyang magalit, at maging si Suwuji ay nasa mod na ngumiti. Si Su Tianqing ay hindi rin nagalit. Siya, tulad ni Suwuji, ay parehong naniniwala na hindi hahayaan ni Su Rui na mawala ng mukha ang kanyang pamilya. Bukod dito, ang paglapit ni Su Rui ay nagdulot din sa kanya ng dampi ng damdamin. Para sa pamilya Su. Oo, ang apat na salitang ito ang ganap na nagpapahayag ng posisyon ni Su Rui. Nasa puso niya tayo, hindi ba? Nakangiting sabi ni Su Tianqing. Medyo mamasa-masa ang ilalim ng kanyang mga mata kaya hindi niya napigil ang ipikit ang kanyang mga mata. Nandito ako. Inihagis ni Su Rui si Su Yinglong sa lupa, tumingin sa pamilyang Su na nasa harapan niya, at mahinang sinabi. Sa sandaling ito, ibang aura ang nagsimulang pumaligid sa lalaking ito. Unti-unting tumataas at kumakalat ang aura ni Su Rui, at hindi nagtagal, naramdaman ng lahat ng miyembro ng pamilyang Su na naruroon ang pakiramdam ng isang bundok at ulan na paparating sa gusali. Paano ito naramdaman ng isang binata? Ito ay kawili-wili. Si Suwuji ay nakangiti pa rin ng mahina.
Nakikita ko ang anino mo mula sa katawan ni Surui. Sinabi ni Su Tianqing, gayunpaman, hindi ka kasing galing niya. Halos hindi na makahinga si Su Waxian. Wala ni isa sa mga kapatid ang humakbang. Malinaw, gusto nilang kontrolin ni Surui ang audience. Hahakbang na sana si Su Qian. Ngunit sumenya si Surui, pagkatapos ay itinuro si Su Yinglong at sinabing, hindi ko alam kung ilan sa inyo rito ang nakakakilala sa kanya. Sinabi niya na ang kanyang pangalan ay Su Yinglong. Tumigil si Su Qian at tinitigan ng mabuti ang lalaking may dugo sa mukha. At pagkatapos ay nakilala niya ang kabilang partido, ngunit bakit dinala ni Surui itong si Su Yinglong? Malinaw na nagkaroon ng matinding salungatan ang dalawa. Nakikiusyoso ang karamihan sa mga naruroon. Hindi sila naninindigan sa antas ni Su Wuji at Su Tianqing. At hindi sila maaaring magkaroon ng labis na pagpaparaya para kay Surui. Siyempre, maraming tao dito hindi ako naiinis kay Surui, at kahit na may maraming paghanga. Matapos may hayag ang pagkakakilanlan ni Surui. Karamihan sa pamilyang Su ay nag-isip tungkol dito mula sa iba't ibang pananaw. Inisip nila kung makakamit nila ang kasalukuyang antas kung bibigyan sila ng isang mahirap na kapaligiran sa paglaguat. Karanasan gaya ng kay Surui, ang taas ng. Hindi mahirap ang sagot ang ginawa ni Surui, hindi nila magawa, hindi talaga madali para sa binatang ito. Kaya, sa ganitong kaisipan, ang mga taong ito na naruroon ay karaniwang gustong tingnang mabuti si Surui at makita kung anong uri ng kahangahangang pagganap ang gagawin niya. Siyempre, dapat may mga naruroon na gustong manood ng saya. Kung tutuusin, napakatagal ng kalmado ng pamilyang Su. At matagal na silang hindi nakakita ni isang alon. Ngayon, sa wakas ay naganap ang isang salungatan. I have to say, ang mga taong may ganitong mentality ay talagang mura. Walang naramdamang mali si Su Yinglong sa oras na ito. Nakita niyang naruroon si Su Wuji at napakaraming elder sa paligid. Kaya mabilis siyang bumangon sa lupa at sinabi sa kanila, Tito, Tiya, Ate, ako si Yinglong. Inaapi ako ng lalaking ito. Siya yun, binubuli ako. Mukhang mali talaga ang lalaking ito. Gayunpaman, dahil nakakatawa siya kapag nagsasalita, at medyo nahihiya ang dagwang mukha niya, tumawa ng malakas ang ilang miyembro ng pamilya Su. Pagaman ang lahat ay kamag-anak, makikita ng sinumang may matalinong mata ang resulta ng usapin. Si Surui ay anak ni Mrs. Su. Okay. Sino ang nangaapi kanino? Sumimangot si Surui, at sa harap ng napakaraming tao, direktang sinampal niya si Su Yinglong sa lupa. Kabanata 2355. Para lang maging partial. Ano ang dominanti? Ano ang kaiabangan? Buong ipinaliwanag ni Surui ang dalawang salitang ito sa kanyang mga aksyon. Huwag mong pilitin mong sampelan ka hanggang mamatay. Kahit na marami sa mga pangunahing miyembro ng pamilyang So ang naruroon, si Surui ay walang anumang kalabuan, sinampal si Su Yinglong sa lupa ng isang sampal sa mukha. Ang kalabog ng mukha na dumampi sa lupa ay nagulat sa maraming tao. Hindi talaga ako sumusuko. Si Su Yinglong ay binugbog at nahiga sa lupa, si Venus ay bumaril sa kanyang harapan, hindi nakabangon ng mahabang panahon. Nang makita ito, hindi sumimangot si Su Wuji, sa halip ay nagtanong siya ng malakas, Anak, ano ang ginagawa mo? Si Surui ay sumulong, ngunit wala siyang oras. Pagkasagot niya ay may narinig siyang malakas na sigaw mula sa likuran niya. Yinglong, anak ko. Sumugod si Li Langsan. Tinulungan niya si Su Yinglong mula sa lupa, puno ng pag-aalala ang kanyang mga mata. Yinglong? Yinglong ko? Kumusta ka? Okay ka lang. Tumingin si Su Yinglong kay Surui, baka sa kanyang mga mata ang hinanakit. Nay, papatayin ko siya. Matapos marinig ito, ngumiti si Surui, ngunit si Su Qian ay kulubat ng husto. Itinaas niya ang kanyang kilay at naiinis na tumingin kay Su Yinglong. Handa si Su Qian na ipagtanggol si Surui sa anumang anggulo. At ang kanyang karakter ay lubos ding nagpoprotekta sa kanyang mga pagkukulang. Maging makatwiran man o hindi si Surui, ayaw niyang makitang sinusumpa ng iba si Surui ng ganito. Tsaka umabot na sa puntong ito, mahirap talagang sabihin kung sino ang mamamatay. Agad na sumugod si Li Langsan sa harapan ni Surui, iniunat ang kanyang kamay, at hinawakan ang kwelyo ni Surui. Damn bastard, binubuli mo ang anak ko, hindi mo kailangang mamatay, hindi pwedeng mamatay ang buong pamilya mo.
Dapat mamatay ang buong pamilya mo. Nang marinig ito ni Su Waxian, agad na nanlamig ang kanyang mukha. Sa kanyang IQ, nakikita niya ang mga intensyon ni Su Rui. Ang panimulang punto ni Su Rui ay para sa ikabubuti ng pamilyang Su. Kaya kahit na naghuhukay siya ng butas, aaminin ito ni Su Wuji nang hindi sinasabi, at tumalon sa butas, kusang loob. Ngunit ngayon, ang mga salita ni Li Langsen ay naglagay sa kanya sa bingit ng galit. Mamamatay ba ang buong pamilya? Ang mga salitang ito ay nagpalungkot sa mukha ni Su Tianqing. Anong biro? Tumakbo ka sa pintuan ng bahay ni Su at sinabi kay Su Rui na ang kanyang buong pamilya ay kailangang mamatay. Tinusumpa nito ang buong compound ng pamilya Su. Ang mga naruroon ay hindi sigurado kung alam ni Li Langsen ang pagkakakilanlan ni Su Rui. Sa makatuwid, hindi nila iisipin na si Li Langsen ay inosente sa mga ignorante, ngunit iisipin na sinusubukan niyang mamatay. Naabot mo na ang ganoong taas, hindi mo maiimak ang iyong bibig. Walang pipiliing patawarin si Li Langsen. Ang tanikala ng paghamak ay umiiral sa bawat sulok ng lipunan. At ang pamilyang So ay walang pagbubukod. Si Li Langsen ay hindi isang pangunahing miyembro ng pamilyang So, kaya nakatadhana siyang hindi papansinin dito. Sa sandaling ito, kumakbang din si Su Mingli at sinabi kay Su Wuji. Kuya, ang usapin ngayon, ang kabilang partido ay talagang sobra. Hindi mahalaga sa oras na ito gaano kaiyahiya ang eksena, siya, ang ama, ay kailangang manindagan. Gayunpaman, hindi siya sinagot ni Su Waxian. Nakita ni Su Mingli ang madilim na mukha ng kabilang partido na malapit ng tumulo at ang kanyang puso ay biglang nanigas. Si Su Wuji ay isang taong hindi niya kayang saktan. Actually, karamihan sa mga tao ay ganito. Mapagalitan mo ako, pero hindi katanggap-tanggap ang pagalitan ng pamilya ko. Walang alinlangan na si Su Waxian ay mayroon ding parehong kaisipan. Hindi maganda ang kalusugan ng matanda, baka bibitawan na lang niya ang kanyang buhay sa isang punto, ngunit talagang sinumpa ng babaeng ito ang matanda na mamatay. Nakatitig kay Su Mingli, malamig na nagtanong si Su Wuji, narinig mo ba ang sinabi niya ngayon lang? Hindi inaasahan ni Su Mingli na tatanungin ni Su Mingli ang kanyang sarili sa simula pa lang. Hindi pa niya nakikilala si Su Rui, at hindi niya maintindihan kung bakit gustong tulungan ni Su Wuji ang isang tagalabas na magsalita. Narinig ko, kuya, hindi mo alam, ang taong ito ay sobra, ako. Bago pa matapos magsalita si Su Mingli, narinig niyang sumigaw si Li Langsen. Gusto niyang kalmutin si Su Rui, ngunit itinulak siya ni Su Rui sa lupa. Hindi ako mahilig manakit ng babae, pero binabalaan kita, huwag mong isumpa ang pamilya ko, kung hindi, baka mas masahol pa ang katapusan mo kaysa sa anak mo. Malamig na sabi ni Su Rui. Naramdaman ni Li Langsen ang banta sa mga mata ni Su Rui, ngunit malapit na siyang mabaliw, at hindi siya makapag-isip. Kaya, sa ilalim ng kanyang galit, ipinikit niya ang kanyang mga mata, kinuyam ang kanyang mga kamao, umupo sa lupa, at nagpakawala ng isang napakataas na decibel na hiyaw. Ang tunog ng ay tumagal ng mahabang panahon, at maraming tao ang hindi napigil ang magtakpan ng kanilang mga tainga. Sa pangamoy ni Su Mingli, naramdaman na niyang may mali, ngunit hindi niya masabi kung bakit. Ayon sa kanyang orihinal na pangitain, tila hindi ito dapat mangyari. Ito ang tambalang pamilyang Su, imposibleng tumakbo ng ligaw ang mga tagalabas dito. Tinitigan ni Su Mingli si Su Mingli na may malungkot na mukha, at sinabing, sino ang makapagsasabi sa akin kung ano ang nangyari dito ngayon? Unang nagsalita si Su Mingli. Brother, ito ang lalaking binubuli ang pamilya ko na si Yinglong, at binugbog pa ang lahat ng 20 bodyguard niya. Ang sinabi niya ay matuwid, kung tutuusin, ang eksenang nakita ni Su Mingli sa simula ay ganoon nga. Gayunpaman, ang mga awtoridad ay nabighani at ang mga nagmamasid ay malinaw, ang pangungusap na ito ay nahulog sa mga tainga ng mga miyembro ng pamilyang Su na naroroon, ngunit ito ay ibang sitwasyon. Ang iyong anak, na may higit sa 20 bodyguards, ay hindi kailanman natalo ng sinuman. Sino itong bullying? Ang sagot ay malinaw na mabuti o hindi. Natagpuan ni Su Mingli na lahat ay nakatingin sa kanya ng may pagtataka, na naging dahilan upang mahawakan niya ang kanyang ilong at labis na nataranta. Anong nangyayari dito? Bakit hindi ito ang ritmo na orihinal na inaasahan sa lahat?
Sa totoo lang, may isa pang napakahalagang punto na nagpalungkot sa mga miyembro ng pamilyang Su na naroroon kay Su Mingli. Ngayon lang. Inilagay lang ni Su Mingli ang kanyang sombrero sa ulo ni Su Rui, ngunit hindi sinasadyang nagsabi ng isang napakahalagang mensahe, iyon ay si Su Yinglong ay may higit sa 20 bodyguards. Ang laking stand. In all fairness, karamihan sa mga core members ng Su family compound ay walang bodyguard, pero napakaraming juniors ni Su Yinglong. Anong international joke? Ang isang anak ay napaka-flamboyant, kaya si Su Mingli, isang ama, ay dapat magkaroon ng higit pang mga bodyguard. Huwag nang magsabi ng iba. Tulad ngayon. May ilang itim na sedan sa likod ng komersyal na sasakyang Mercedes-Benz. Sa oras na ito, ang mga pinto ay nakabukas. At isang grupo ng mga tao na nakaitim ang nakatayo sa magkabilang gilid ng mga sedan. Napaka-impose ng mga ito, hindi ko alam. Inakala ng mga tao na ito ay isang boss ng underworld na lumabas para Ma'am Ili. Kahit lumabas si Mr. Su, hindi pa siya nagkaroon ng ganoong kalaking palabas. Anong formalidad ang maging napakayabang at makapangyarihan? Talagang napansin ito ni Su Mingli, at nakaramdam siya ng labis na kalungkutan tungkol dito, kaya direktang nagtanong, mayroon bang mahigit 20 bodyguard ang anak mo? Sa wakas ay napagtanto ni Su Mingli na mali ito. Gayunpaman, bago siya magkaroon ng oras upang magpaliwanag, narinig niya si Li Langsen, na nakaupo sa lupa na umiiyak. Sumisigaw, ano pa ang silbi ng higit sa 20 bodyguard, kahit na ang lahat ng mga bodyguard sa aming pamilya ay ilipat, hindi sila magiging kayang talunin ang isang ito. Mga tao, malamig ding sinabi ni Su Tianqing. Mukhang napakarami ng mga bodyguard sa iyong pamilya. Alam ni Su Mingli na mali ang mga palatandaan, at hindi niya dapat ipagpatuloy ang pagpapaliwanag sa bilang ng mga bodyguard. Sa dinami-dami niyang paliwanag, mas naging magulo. Ang sabi niya, malubhang nasugatan ang anak ko, at hindi sigurado ang kasambahay ko kung buhay pa siya o patay na. Ang lahat ng ito ay sanhi ng taong ito. Please kuya, bigyan mo ako ng hustisya. Si Su Mingli ay napakatalino, sinipa ang bola kay Su Uji, ngunit kung kaya ng huli ang lansihin ay ibang usapan. Sa tingin ko, ang ganitong bagay, hindi ka maaaring makinig sa isang tabi. Sa wakas ay nagsalita si Su Qian. Actually, sobrang sabik na siya sa puso niya. Nang makita sina Su Mingli at Li Langsen na patuloy na nagmamadaling mag-usap at ibinuhos ang lahat ng maruming tubig sa ulo ni Su Rui. Walang sino man ang makakapagpatahimik, bumaba ka. Sa makatuwid, ibinuko niya ang kanyang bibig ng walang hiya, at pinabilis ang tibok ng puso ni Su Mingli nang sabihin niya ito. Anong nangyari? Masyadong halata ang partiality ni Su Qian. Bakit lahat ng hangin ay nasa maling direksyon ngayon? Sa kasamaang palad, gaano man katalino si Su Mingli, hindi niya naisip na ang lahat ng ito ay dahil kay Su Rui, ang binatang ito na malapit ng maging tagapagsalita ng pamilya Su. Bagamat hindi pa opisyal na kinikilala ni Su Rui ang kanyang mga ninuno, ang panloob na bilog ng pamilyang Su ay mahal na mahal siya. Okay, then let me tell you what happened. Tumikim si Su Rui at nagsalita. Pagbuka pa lang niya ng bibig, parang may kung anong kapangyarihang magical. Tumahimik ang lahat ng taong naroroon, at lahat ng mata ay nasa kanyang mukha. Ang kapaligirang ito ay lalong nagpagulat kay Su Mingli. Dahil, ito ang sagisag ng katayuan. Magsisimula ang lahat sa flight ngayon. Maikling sinabi ni Su Rui ang kwento ngayon, hindi siya nagdagdag ng anumang emosyonal na kulay dito, ordinaryong pahayag lamang. Gayunpaman, ang gayong kalmadong pahayag ay may sariling lakas, kaya ang lahat ng pamilyang Su ay tila nakita ang mga larawang iyon. Ang ugali ng mga bagay-bagay ay halata na, at ang balanse ay nagsisimula ng pabor kay Su Rui. Unang binastos ni Su Yinglong ang flight attendant, at sinubukang pahirapan si Su Rui kalaunan. Parehong ipinakita ng dalawang bagay na ito ang masamang ugali ng taong ito. Ang mga pangunahing miyembro ng pamilyang Su ay karaniwang may disiplina sa sarili at may pakiramdam ng karangalan ng pamilya. Kapag nasa labas sila, hinding-hindi sila magpapabuli sa iba, at hinding-hindi nila pag-uusapan ang tungkol sa pamilyang Su, gilid. Hindi ba ito isang halatang galit kay Su Jiala? Sa totoo lang, nang sabihin ito ni Su Rui, maraming tao ang natutuwa. Natutuwa sila na sinaktan ni Su Yinglong si Su Rui sa pagkakataong ito. Kung ito ay isang tagalabas.
Ang kahihinatnan ay magiging mapaminsala. Napakasama ng impresyon ng iba sa pamilyang Su. Sa makatuwid, ang mga mata ng mga miyembro ng pamilyang Su na nakatingin sa pamilyang Su Yinglong ay nagsimulang mapuno ng kasamaan. Ang pagtuturo sa isang anak na lalaki, ang kanilang mga magulang ay tiyak na hindi magandang bagay. Ngunit hindi iyon ang pinaka nakakainis. Dahil, kinuha ni Su Rui ang kanyang mobile phone. Pumunta ako dito para sa kapakanan ng pamilya Su. Pakiramdam ko ay hindi nahahayaang ipagpatuloy ng Black Sheep ang kanilang kalokohan, at hindi na masisira ang reputasyon ng pamilya Su. Bahagyang sinabi ni Su Rui. Mahaba pa ang pag-uusap, sa palagay ko magkakaroon ako ng ilang mga pagkukulang kapag inulit ko ito, kaya't i-play natin ang recording sa iyo. May recording talaga siya.